Meron lang akong konting concern. Alam mo yung tuwing umuulan, meron siyang sakit na... Actually, 2 beses na yun nangyari sa akin eh. Alam na alam ko na yung problema. May rain mode nga siya, no? Pero parang ayaw niya sa ulan. Yung gamit ko nga palang camera ngayon is itong Insta360 X5. Delikado yun, ah. Quick shifter. Saka. I-enjoy na natin habang bata pa. Kung nagkaedad na tayo, hindi na natin ma-enjoy yung ride. Ano natin yung cruise control, 82. As hindi ko nagagalawin. So, na-maintain niya yung speed niya na 82. Ito maganda tong view dito eh. Yan na yung Tagbilaran City dito. Ayan. Alright. What is up mga amigo? It is your Papa Lu here. At muling nagbabalik sa ating panibagong vlog. For today's video, kita nyo naman sa thumbnail natin na umabot na tayo ng 6 months na ownership dito sa ating Triumph Trident 660. Try natin today na bigyan ko kayo ng review kung ano ba ang aking masasabi sa aking pagkakaroon ng Trident 660 2025 na model ito. First of all is napakagaan niyang gamitin. This is my first big bike. Galing lang ako sa small displacement. Tapos ngayon is nung lumabas to ng I think 2022, gusto ko na siya eh. Alam mo yung ang ganda niya tingnan, ang sexy. Kahit sabi ng iba na pang beginner lang daw to, which is para sa akin is good na good siya. Ang lakas ng vibration sa harap ng camera. Sana hindi malaglag to. Katakot. Bago pa naman yung camera ko. So ayun na nga, isa sa mga features na nagustuhan ko, unang-una sa lahat is beginner friendly. Tapos sa power niya, hindi ka bibiglain. Meron siyang 3 modes, riding mode. First is yung rain mode. Second is yung road. At saka meron tong sport mode eh. Delikado yan Muntik nang malaglag oh. Malapit ang malaglag. Itong model na to, the 2025, is meron siyang cruise control. Yun, isa din yun sa dagdag na feature nito, which is gamit na gamit mo kung maglo-long ride ka, eh at least hindi masyadong pagod yung kamay mo sa kakapiga ng throttle. And sa speed naman is andyan siya. Para sa akin saktong-sakto lang, hindi ka bibiglain. Tapos wala, hindi yung parang itatapon ka pag nag-accelerate ka. Kung kailangan mo mag-overtake, andun yung speed. Parang perfect siya para sa akin. Tapos isa pa rin sa nagustuhan ko sa feature ng ng model na to is meron siyang quick shifter at saka yung auto blip. Up and down yung quick shifter niya. Try natin naka 3rd gear ako. Hindi na ako pipindot hindi na ako mag-press ng clutch. 4th gear yan. Try natin sa 5th. Tapos baba ako. Ayun, hindi na ako gumagamit ng clutch. 3rd gear. Alam mo yun, napakalaking tulong nun. Let's say, hindi ka masyadong mapapagod kakapiga mo ng clutch. Sa 6 months ko na ownership nito is meron lang akong konting concern. Konti lang naman. Alam mo yung tuwing umuulan, meron siyang sakit na malabas yung check engine niya. Na-search ko yung code sa may O2 sensor niya. Yun yung naging niya, issue. Since nandito ako sa Bohol at malayo naman yung Cebu, kaya saan man magpaayos, ginawa ko na ng paraan. Mabilis lang naman. Madali lang naman siyang gawin. Kailangan mo lang tanggalin yung auto sensor at saka yung
yung mga socket niya. Ang ginawa ko is nag-spray ako ng panlinis, yung contact cleaner. Tapos, ayun, na-solve na yung problem. Actually, 2 beses na yun nangyari sa akin eh. Kaya, alam na alam ko na yung problema. Saka lang siya lalabas pag yung malakas na malakas talaga yung ulan. Let's say, nag-drive ka. Hindi yung mga ano lang, parang tulo-tulo lang. Yung talaga yung malakas yung ulan, yung basang-basa yung kalsada, at saka yung parang medyo naipon yung tubig sa kalsada, tapos madaanan mo siya ng konti, tapos parang tatalsik sa ilalim. Yun yung naging problema. May rain mode nga siya, no? Pero parang ayaw niya sa ulan. Yun lang yung naging issue nito. Mabilis lang naman gawa ng paraan, mabilis lang naman ayusin. Siyempre pag medyo malayo tayo sa mga gagawa, kailangan nating, kung kaya naman natin gawin, gagawin na natin. Ayun naman is linis-linis lang ng konti, tapos mga pag napaandar mo tapos napainit mo na, ayos na ulit, mawawala na yung ano niya, check engine. Ituturo ko nga para sa inyo next time. May napanood ako dati na yun nga, pag wala kang, I think yung scanner, ano bang term dun, OBD2 scanner ata yun. Pag wala kang ganon is pwede nating malaman na yung code ng check engine. Talagang ituro sa inyo next time. Madali lang naman siya, para at least bago nyo dalhin sa, kung magka-problema man, bago nyo dalhin sa mekaniko, meron na kayong idea kung ano yung naging problema. Tsaka pag ganun lang yung issue, like nung nangyari sa akin, is ang bilis lang naman remedyohan nun. Konting linis lang, konting punas, ayun na, ayos na ulit. Kaysa naman magpunta pa ako ng, location ko ngayon is andito ng Bohol punta pa ako ng Cebu para ayusin yun. Simple lang naman gawin. Yung gamit ko nga palang camera ngayon is itong Insta360 X5. Nasubukan ko na to dun sa last vlog natin. Yun yung first time na ginamit ko. Ito ngayon siya. Dito ko lang nilagay sa may handlebar. Meron akong pang mount dyan na nabili. Try ko lang anuin kung ayos lang ba yung pag dyan ko nilagay. Kasi dalawa naman yung 360 naman yung makukuhanan yan So pwede kong gamitin yung dito sa harap at saka yung sa nakatutok sa akin, at saka yung nakatutok naman dun sa sa harap natin. Saktong takbo lang yung inano ko kasi parang yung lakas ng vibration dun sa camera. Sabagay, matibay naman yung nabili ko. Natakot nga lang. Try ko ngayon lagyan ng tali yan next time. Ngayon kasi wala, ngayon ko lang na-try na ilagay yan dyan So ayun nga, balik tayo sa topic ko kanina. Ayun, satisfied naman ako sa performance ng motor na to. Sa akin yung middleweight class ng bike, ito is 660cc, is enough lang din sa akin. Hindi naman sa kaya nating ubusin yung power niya, pero at least medyo kaya nating mapalabas yung power ng motor, di gaya ng mga 1000cc na talagang sobra-sobra na yun. So lagi, di pa naman ako nakagamit ng 1000cc. Para sa akin siguro, medyo sobra-sobra na yun. 600cc sa akin is ayos na. So itong ride na to, meron na akong pupuntahan dyan sa may unahan. Talagang bisitahin yung aking barkada. Kakauwi lang niya from abroad. And then, try kong dumaan doon saglit bago magpunta ng site. So yan nga mga amigo, no? Makwento ko lang, nung nabili ko tong, siguro lahat naman tayo lahat ng mga lalaki siguro minsan din nangarap magkaroon ng big bike, no? Nung nabili ko tong Trident natin, talagang alam mo yung tuwang-tuwa ako kasi ayan, kuha natin yung pangarap natin, kaya iniingatan ko din to. Yung style ng pagpapatakbo ko is hindi yung pwede naman magwalwal minsan, kaya lang dapat defensive driving din kasi di nang naman tayo gumagamit ng kalsada. Dapat din natin i-consider yung mga pedestrian, yung mga ibang gumagamit ng kalsada para at least safe tayo makauwi.
safe tayo makapunta sa paroroonan at saka safe din tayo makauwi. Good shifter. Isa pa. Walang masyadong tao sa daan ngayon. Ano ba? 11:30. Nasa loob pa ng klase yung mga bata ngayon. Mamaya konti siguro, medyo busy na yung street. Tapos, ayan, may asong tumawid. Dahan-dahan lang tayo. So, sa mga nagbabalak dyan na bumili ng Trident 660, huwag na kayong magdalawang isip pa. Hindi naman sa highly recommended. Siyempre, alam ko rin na pag bibili tayo ng motor is may mga model or unit tayo na kino-consider. Yung sa akin naman, before ako dati bumili, unang-una, kinonsider ko yung seat height. Kasi si Trident 660, meron siyang 805 millimeter na seat height, which is sakto lang din para sa akin. Kayang-kaya ko siyang i-manage. Di naman tayo nabiyayaan na matangkad na height. Siyempre, pangarap natin magka-big bike. Etong seat height na to, sakto lang. Manageable siya. Tapos magaan yung bike kasi. Hindi naman sa sobrang gaan kasi ano ba? I think 189 kilograms siya wet weight. Meaning nun is puno yung tank full tank. Plus yung weight mismo ng motor. So dun sa mga nagbabalak bumili dyan, na kayong magdalawang isip, kunin nyo na kung ano yung gusto nyo. Kahit hindi itong motor na to, kung ano mang unit ng big bike na gusto nyo, kunin nyo na. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo, kaya i-enjoy na natin habang bata pa. Pag nagkaedad na tayo, hindi na natin ma-enjoy yung ride. Sasakit, ang dami ng sasakit sa katawan natin. Itong kalsadang to, gustong-gusto ko to ang tuwid nito Kaya lang, medyo malubak yung dito sa gilid, sa gitna. Try natin yung cruise control. Kahit 5th gear lang yan, ayos lang yan. Siguro set natin. Yan, 86. Saglit. At merong ayan. Naset ko na siya ng 85. Kahit bitawan ko yung kamay ko. Napapak ako sa brake Ulit. Ayan. 82. As hindi ko nagagalawin. So na-maintain niya yung speed niya na 82. Tapos pag i-off natin is kahit brake lang or ayan. Nag-brake ako, na-off na siya. So try ko lang bilisan ng konti kasi parang babagsak yung ulan wala pa naman akong dalang raincoat. Parang sunod-sunod yung ulan dito ngayon sa Bohol. Minsan paggabi talagang malakas yung ulan. Ito lokal to dito. Nakahubad lang. Pero ingat-ingat pa din sana kasi hindi natin alam yung disgrasya Kahit anong oras pwedeng madisgrasya. Yang sa ito maganda tong view dito Yang sa may yan sa harap natin, yan na yung Tagbilaran City. Diyan, medyo di lang kita dito kasi natabunan ng mga puno, pero gustong-gusto ko yung view niyan Dito Ayan. Tapos yung pupuntahan natin andito lang sa may unahan. Hindi naman siguro ako maabutan ng ulan. Kailangan ko talagang itali itong camera na to. Katakot. Parang umaambon na. Malapit lang naman tayo. Pupunta ako ng site ko mamaya construction site. Tapos ngayon is dadaan lang tayo dito. Sana dito na tayo maabutan ng ulan para makasilong. Tapos mamaya ang konti pag wala ng ulan biyahe ulit tayo.
So ayun mga amigo, salamat po sa suporta. Kahit bago pa lang tong channel natin is unti-unti is nakaka-gain tayo ng mga mga subscribers. Kahit di natin kakilala, may mga nagko-comment din. Maraming salamat na rin. Di naman tayo sikat. Wala naman tayong di kagaya ng ibang mga artista o ibang mga na meron ng mga followers. Eto, kakasimula pa lang natin sa motovlogging, kaya feel kong sipagin sa pag-upload ng content para may mapakita din ako sa inyo. Dati gustong gusto ko talaga manood ng mga motovlog Alam mo yung, eto, kagaya nito, nagdadrive ako, tapos alam mo yung parang pag nasa harap na yung camera, naka-point na sa harap natin, para ka rin nagdadrive ng motor. Alam mo yung kakatuwa lang din, para kang ikaw na rin yung nagdadrive ng motor. Ayun, biglang uminit na, ayos na. So ayun mga amigo, dito ko lang tatapusin yung aking vlog. At maraming salamat sa pagsama sa akin today. Try kong gumawa ng ibang content din mamaya pagka alis ko na dun sa pupuntahan natin. And kung nakaabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat sa suporta. Isa kang malupit. And yun na nga, dito ko na tatapusin ang aking vlog. And see you sa next vlog. Bye bye.